For today, as you can see, gagawa tayo ng fiber reinforced na patrol boat. But before anything else, let's have safety first. So ito yung mga kailanganin para sa ating patrol boat. And here, nakita natin na sinasampalan nila dun sa mga maliliit na molds for our training. Ito lang yung preliminary training for us to know how to put all those fiberglass later on. So dito naman nilagay namin yung unang layer ng fiberglass, and then they are putting the epoxy resin as well. Yan, nilalagyan nila ng mabuti yung epoxy resin natin para sumuksok talaga siya dun sa mga gilid-gilid. Kasi pag hindi natin ginawa yan, magkakaroon siya ng mga bubbles, which is hindi maganda pag kalalabasan. So now we are preparing for the actual boat. So naglalagay kami ng mga gel coat doon sa kanyang boat mismo. Dito they are mixing the gel coat with the hardener. Later on makikita nyo kung paano nila nilagay yung ating gel coat dun sa ating mold. Ito yung bottom mold natin, which is yung pinaka hull ng ating boat. So si kuya naglalagay na siya ng ating gel coat, na spray natin yan para mas maganda yung kanyang patong dun sa ating boat. Meanwhile, bago namin nilagyan yan, naglagay muna kami ng wax. So pinractice namin yung wax in, wax out na procedure nila para mas madali nating hugutin yung ating yung ating ginawang hull later on. So yan, medyo patapos na yung mold. So nandun naman tayo sa parang pangalawang mold eh. Ito naman yung pinaka-cover ng ating bangka. So may mga butas-butas na yan, and then magpapatong na lang tayo ng ating mga fiberglass. So dito naglalagay na tayo ng fiberglass. Natapos na yung ating paglagay ng gel coat. So pinatong na natin yung mga 300, 400 at saka 600 na fiberglass with the epoxy resin. Kailangan mabilisan yung trabaho dito kasi madaling tumigas yung ating epoxy resin. At saka mahirap siyang ilatag kasi masyadong mahaba yung ating fiberglass. And here, hindi ko na pinakita yung ating paggawa ng ating spine ng ating hull. Okay, so yan, nilalatag na nila yung spine niya para reinforcing, para hindi masyadong bumuka yung ating barko. So nung nailagay na namin, naglagay kami ng mabigat na bagay dun sa taas niya, and then naglagay na lang kami ng putty para malagyan lang temporary na parang pandikit niya para hindi gumalaw. So dito naman dun sa mold ng pangalawa, natanggal na namin siya, natapos na, so hindi ko na pinakita yung video dyan. So pinupukpok siya para mas madali siyang matanggal. And then here, pinagsama na namin sila. So tinanggal na rin namin yung mismong bottom ng ating barko. So nagsama na sila, and then we are doing yung finishing na for the infirmities. So meron na tayong sanding at retouching na repair na ginagawa dyan. So pinapati natin yung may mga butas-butas at sinasand natin yung mga magagaspang at hindi magandang parte ng ating bangka. And here, nilagay na natin yung ating stainless steel na hawakan sa harapan. So ang ginawa namin dito is yung fiberglass na boat lang. Hindi na kami yung maglalagay ng makina at iba pang gamit dyan, kasi the provincial government will be using this patrol boat sa paglalayag nila sa dagat. They will be using this in patrolling. So as a last parting exercise, we had done yung ating hardness trial. Dito is gumawa kami ng square na fiberglass na reinforced na parang yung ginamit namin sa bangka, and then we will be hammering this
using yung ating hammer. So you can see here they are hammering the fiberglass for us to see how strong it is. So yung pagbasag ng ating fiberglass takes about 250 plus na pukpok. Okay, malalakas na pukpok po yan. Pinukpok namin ng pinukpok pero parang walang nangyayari. Nabasag nga siya pero binutas lang niya, hindi siya talaga nabasag ng buo. Laki ano? Meron pa yung mabot pa dito. Okay. So kung ito lang ang bubutasin natin, nakita natin yung puti na yan, durog yung resin yan, yung laminate. So malambot na yan. Tapos titingnan natin kung hanggang saan yung pinakadami. So in this time we are finishing with the painting na hindi magandang part. So pininturahan ulit natin siya ng puti para mas maging maganda yung loob kasi sinad natin yan nung nakaraan. So pininturahan din ulit natin yung mga blue parts na yan. Yung mga blue parts na yan are those yung anti-slip na parts niya. Ito yung may mga wrinkles para hindi masyadong madulas yung ating barko. So ito na yung finished product natin. It is ready for hauling ng ating provincial government for their use. So sila na bahala na maglagay ng mga makinarya dyan at iba pang equipments na magpapatakbo ng ating bangka. So Tanggol Kalikasan at saka BFAR. Thank you. And that's all for this video. Thank you for watching.